Okay, magandang araw sa inyo o anong oras nyo man ito mapanood. Nandito na naman po tayo. Excuse me po. Nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoorin na naman po tayo galing sa ating Pinas News Insider. Ito ang title on, Hala, nag-leak na? Pacquiao tamba BBM Lisa nagimbal sa malaking pasabog ni BP Sara FPRRD sa publiko. Anong meron dito? Sabay-sabay po natin kung trip nyo na may kasamang reaction video. Tara na! Oh my God, we'll be back again. Come on, now let's get down to business. Ang reaction video na ito, wetid po sa inyo ng Fiber ni Juan. Nandiyan po sa ilalim ko. Ayan, yan. Oh. Kung mabagal ang inyong internet, tawagan nyo yan. Nandiyan po yung contact number. Baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, i-play na po natin ito. Anong meron? Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos sumanib sa senatorial slate under alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, dating senator na si Manny Pacquiao, tinawag ng taong bayan na walang paninindigan. Kasi nga naman, sabi niya noon, sa pagkakaintindi ko, ayaw niya kay PBBM. Diba? Ngayon naman, nandoon siya sa party ng PBBM. Kaya, ang gulo, diba? Anong meron sa'yo? Dati ayaw mo sa kanya, tapos ngayon gusto mo na. Hindi po ito pag-atake. Kami po yung nagtatanong, anong nangyari? Dati ayaw mo kay PBBM, tapos ngayon, nye! Diba? Nakakagulat lang po. Sabihin nito noon, nahahabuli ng pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth at muling binuhay ng marami sa ating mga kababayan. Ang tila maanghang na pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nasabing senador na mag-aral ka muna. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos sumanib sa senatorial slate sa ilalim ng alyansang para sa bagong Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos, dating senador na si Manny Pacquiao, tila kinuyog ng taong bayan at muling binuhay ang tila maanghang na pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya na mag-aral ka muna dahil sa tila pagsawsaw nito noon sa usapin ng West Philippine Sea. Mag-aaral ka muna. Yan ang banat ni Pangulong Duterte kay Senator Manny Pacquiao matapos ang payag nito tungkol sa West Philippine Sea. At kung ating matatandaan, Ito yung hula ko lang mabait naman talaga si Pacquiao, namimigay nga yan. Ang problema kasi kapag pananaw ko lang ito, kung halimbawa may lalapit sa kanyang politika, tapos papaliwanagan siya, baka kasi, excuse me po, baka kasi akala niya yun na yung pinakatotoo. Baka hindi na siya nagmamasid, ganun lamang po, Kasi ang pagkakakilala ko kay Pacquiao, malambot ang puso. Baka nga may lumapit na isang politika, tapos pinaliwanagan siya na ganito ang mangyayari kapag ganito ay ganire. Para sa kanya siguro okay na yon, tama na yon. Kaya ewan ko kung anong nangyari, bakit dati ayaw niya si PBBM, tapos ngayon nandoon na ang party niya na noong taong 2022 ay tila nagbigay ito ng pahayag na kung saan nangako siyang hahabulin ang pamilyang Marcos Oo, sinabi niya yun, tungkol sa kanilang ill-gotten wealth na ayon sa ilan. Ngayon, bakit bigla na lamang nag-iba ang ihip ng hangin? Wala na, hindi niya nahahabulin. Politika nga naman dahil kasama na ngayon sa senatorial slate ni PBBM para sa 2025 midterm election at nanumpa na nga ito sa harap pa mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Present pa ito sa opisyal na pag-anunsyo ni PBBM sa kanyang lineup sa senatorial slate na kanyang inendorso para sa midterm election 2025 sa alyansang para sa bagong Pilipinas. Kasama nga dito si dating Senator Ping Lacson, dating Senator Tito Soto, re-electionist na sila Bong Revilla, Tito Lapid, Francis Tolentino, Pia Cayetano, Senator Amy Marcos na hindi nagpakita sa mismong proclamation. Ang gulo ni Madam Amy, Gusto niya Duterte pero nandoon sa kapatid niya.
Naguguluhan din ako sa kanya. No? Binay, Erwin Tulfo, Camille Villar at Binhor Abalos na mga bagong senatorial aspirant. Tila nga raw pakapala na ito ng mukha dahil sa naging pahayag nito noon. Tila pagbabayarin niya ang pamilyang Marcos patungkol sa kanilang ill-gotten wealth. Hihilahin ko silang lahat papuntang kulungan. Oh, ito na yung nag-leak mga kapatid. Hihilain ko sila papuntang kulungan. Malinaw po na ayaw niya sa Marcos pero ngayon nandoon na sa Marcos. Suportado niya na, tama ba? Hindi ho ito pag-atake. Minsan pag nakakakita tayo ng ganito, ano bang meron? Bakit biglang nag-iiba yung ihip ng hangin? No, idol ko to. Manny Pacquiao to eh. Magugulat ka na lang bakit nye? Anyari? Ba't nagkaganon? Diba? Hihila, yun, ay nako, ewan ko ba, Sir Manny. Pag nagkita pa rin kami nito, kung magkikita eh. Kung magkita man kami nito, magpapapicture pa rin Kaya ako. sabi ko, mega prison eh. Ito ang pangako ni presidential candidate Manny Pacquiao kung hahabulin ang mga Marcos dahil sa kanilang ill-gotten wealth. Ang sabi, Manny Pacquiao, ang sabi mo nakaraan, hihilain mo silang lahat papuntang kulungan ay kailangan managot yung mga Marcos, pakpak, ganon. Eh anong nangyari ngayon? Tumakbo kang senador dyan sa administrasyong Marcos. Sana Pero mananalo pa rin to. Bakit kanyo? Pacquiao eh, pangalan. Pangalan palang iboboto to ng mga mamamayang Pilipino. Wala eh, ganun ang mga kababayan ho nating iba. Hindi naman ho lahat, pero kapag ka nakita nilang sikat, hindi na sila mag-iisip kung karapat dapat to, iboboto pa rin nila. Eh, hindi ko sinasabing wag niyong iboto si Sir Manny Pacquiao. Ang sa akin lang sana ho, pag-aralan ninyo kung karapat dapat pa ba siyang maupo. Yun lamang po. eh ano na, nasaan na yung mga pinagsasabi mo? Eh idol ko pa naman itong si Pacquiao. Oh, kita mo, hindi lang ako, yung iba din sinasabi idol nila si Manny Pacquiao. Tapos anong nangyayari? Diba? Boxing. Pero pagdating dyan, eh magkakalat lang sa Senado yan. Anong nagawa ni Manny Pacquiao? Nung nasa senador, aminin nating lahat, pinagtatawanan lang siya. Oo, no, lalo na yung sa Englishan, talagang hindi siya makaano doon. Sa presidential nga, talagang lagapak yung mga sagot niya. Eh. Tapos ngayon, ibabalik nyo Oo. si Pacquiao dyan sa Senado. Naku, mga mamamayang Pilipino, mag-isip-isip po kayo kung karapat dapat pa ba. Ako, iboboto ko to kung talagang makita kong magandang mithiin niya. Malalaman natin sa eleksyon yung mga plataforma, di ba? Oh, sinong maniniwala dyan? O nasaan na yung pinagsasabi mo? Katapang-tapang mo pa, sinasabi na pananagutin yung mga Marcos dyan sa Elgaten, kung ano-anong mga pinagyayaw-yaw mo. O paano mo panindigan yan ngayon? Ibig sabihin pala, nagsisinungaling ka lang noon nung 2022. Ilang taon lang yung lumipas? 2024? Ipakita kaya to kay Sir Manny Pacquiao. No? Sir Manny Pacquiao, ito yung sinabi mo noon. Anong reaction mo dito? No? Ako gusto ko din kung sakaling makakausap ko Sir Manny, no, hindi naman to personal, para lang ito sa mga kababayan niya, sa mga taong nakakakilala at sumusuporta sa kanya. Sir Manny, bakit? Anong meron? Diba? Nagbago bigla yung mo Iit na nga At dahil dito, di tuloy mapigilan na magbigay ng komento ng ilan sa marami sa ating mga kababayan na tila nga raw pakapala na ito ng mukha at tila natatawa na lamang sila. Dahil Yun lang. noon, sabi niya, hahabulin daw niya ang pamilyang Marcos sa di umano'y mga Hahabulin. ninakaw nito. Pero ngayon, nakipagkampihan na para sa senatorial slate ng Marcos administration. At ayon pa sa kanila, si Pacquiao nung una bilib ako sa kanya kasi may takot sa Diyos. Pero ngayon, nag-iba at walang isang salita. Balingbing din. Hahaha, walang paninindigan. Ang dali namang bumaliktad ang taong ito. Oh. Talagang mangga rin Maraming Aray ko. taong naging ungrateful ito. Kasama na si Sir Chavit Singson na ginawa niya ng pagtalikod pagkatapos niyang manalo sa una niyang pagtakbo bilang senador. We really need people with integrity and dignity, not user for the sake of power. Walang word of honor at walang prinsipyo
prinsipyo. Bihira na Aray yata ang mga taong may dignidad. Mabibilang mo na lang sa daliri. Tinura niya sa lupa at hinimod niya. Kadiri Manny Pacquiao. No to Pacquiao. Di man yan magnakaw. Gusto niya ng power at influence. Ayaw Yun kong lang. bumoto ng binubulungan lang ng alipores niya. May paniwala ako, I cast my vote to the rich man because di na siya magnakaw. Pero mas mahalaga pala ang may paninindigan. If you are known godly person, you must stand to the truth that majority believes. Kung ako lang pakman, mag-independent na lang ka. May posibilidad Oo. na manalo ka. Sayang. Sa totoo lang, mukhang hindi niya kailangan pumunta sa iba't ibang party. Kasi Manny Pacquiao ka na. Kung maging independent ka, hindi, kahit hindi naman siya independent, good or bad, mananalo talaga to. Kahit ayaw natin, halimbawa lang na ayaw natin, mananalo pa rin to, papasok pa rin to. Kasi yung pangalan niya nandoon. Branded na yan, nakadikit na yan sa mga mamamayang Pilipino. Ewan ko, ganun talaga kahit artista. Pag artista ka, kumembot-kembot ka, tapos sikat ka, panalo ka na. Mga ganun. Diba? Ito yung hindi ho pag-atake kay Sir Manny Pacquiao dahil alam natin, mahal to ng mga ating kababayan. Kahit ako man, pinanood ko to, naging proud ako bilang Pilipino nung nanalo si Pacquiao. At kapag laban niya na, naalala niyo noon, talagang halos walang namamasada. EDSA, hindi traffic. O nung ngayon na, nung mga huling laban niya na, wala na, marami na rin sasakyan. Kumbaga parang hindi na masyadong interesado. Yun nga lang, meron pa rin. Meron at merong nagmamahal sa kanya. At sa tingin ko nga, mananalo pa rin to. Kahit ayaw pa ng iba. Yun lang, no? So, mas maganda rin kung good or bad publicity, doon ka na sa good. Sana nag-ano na lang siya, no? Nagsarili na lang. Mas maganda yung independent siya. Tapos, kapag ka nasa Senado na, halimbawa, tatanungin siya ng English, magpakatotoo. Pasensya na ho kayo, no? Hindi kasi ako masyadong maalam o masyadong komportable sa English. Kasi nga, hindi naman ako ganong kagaling. Pwede ba magtagalog tayo dito? Mas okay yun. Di ba? Magpapakatotoo ka. Hindi yung pipilitin mo mag-English kahit wasak-wasak ka na, ganon. Hindi ko sinasabing example lang na magpakatotoo ka sa sarili mo, Sir Manny Pacquiao. Mahal ka ng mga Pilipino. No? Kailangan ka ng mga Pilipino sa sarili mong desisyon. Ba't ka nagpagamit? May pangalan ka na as pangbansang kamao. Si Oo. Pacquiao hindi kurakot, yumaman sa sariling sikap. Pero sinayang mong pangalan mo. Sayang ka talaga. Hinahangaan kita sa galing mo at matino ka. Pero bakit ka umanib sa mga taong alam mong may maling ginagawa? Madadamay ka sa kanilang dungis. Sana pinag-isipan mo munang mabuti bago ka pumasok. Kasi Ganon bansa sana. natin na nakasalalay dito. Hindi yung mga pera at negosyo mo at gagamitin ka lang ng mga taong pansariling interest lang ang Yes. iniisip. Unquote. Naalala nyo pa ba ito mga Lods? Okay sa akin, magdebate kaming dalawa lang. Kaming dalawa lang. Ay. Tingnan natin kung ano yung plataforma niya at plataforma ko. Yan ang hamon ni Senador Manny Pacquiao La. sa kalaban niya sa pagkapangulo na si Bongbong Marcos. OMG! Kita mo, may ganun pa palang ibang mga balita na hindi natin nalalaman. Di ba? Ang galing. So, parang sama-sama sila dun sa party, no? Bukod sa absent sa debate, dismayado rin si Pacman sa komento ni BBM na hindi naman lumalabas sa debate ang plataforma ng mga kandidato. Ano bang plataforma ang gusto niyang marinig? Ay mag-attend siya ng debate para malaman din ng taong bayan yung kung anong plataforma niya. Di ba ang angas, no? Kung walang Duterte, baka nga iboto to ng mga mamamayang Pilipino. Baka ito ang manalo. Ang problema, biglang nagbago yung kulay. Bakit ba naghihirap ang bansa natin? Dahil walang pera? Hindi mali yan. Dahil sa kulang. Ang mga Marcos, billion, trillion ang Yun naman pala yung galing na pala mismo. Sabi ni Sir Manny Pacquiao, billion, trillion ba? Sabi niya. Kay Sir Manny Pacquiao na, hindi ho galing sa atin. Hindi galing kahit kanino. Si Sir Manny Pacquiao, baka may mga ebidensya to kasi kaya nga sabi niya hihilain sa kulungan. Baka nga may ebidensya siya, malakas ang ebidensya niya na kaya niya talagang hilain sa kulungan. Tingnan natin, Bakit ba naghihirap ang bansa natin? Dahil walang pera? Hindi mali yan. Dahil sa kulang.
mga Marcos. Billion, trillion ang Grabe. Iboboto nyo pa ba si Pacquiao? Grabe, no? Pakapala ng mukha. Wala, hindi alam to ng mga kababayan natin kasi di naman nanonood ng mga balita, hindi interesado. Bahay, trabaho, pag-ibig, tulog, kain. Yun lang ang nagiging routine. May kasamang inom, lalo na sa mga tatay. Ganun lang. Pero yung aalamin nila, yung politika, politiko, anong mga news, anong pagkakakilanlan, bihira po, hindi naman ganun kadami ang mga nanunood, di ba? Eh kung milyon-milyon lang ang nanunood sa mga news, magigising sila. Grabe to ha. Nasaan ang mga paninindigan nitong mga hinayupak na to? OMG. Sila pa nga ang number one, no? Na bumabatikos before kay President BBM. Tapos right now, kasali siya sa slate ng Marcos administration. Iba din talaga Pacquiao. Alam mo Pacquiao, kahit Bisaya ka, never. Ha? Kahit Bisaya ka, pero hindi ka na namin iboboto. OMG. Nasaan na yung paninindigan mo dati? Sabi mo, kurap masyado. Bakit nakipagsani puwersa ka sa sinasabi mong kurap? Diba? Yan, si Manny Pacquiao, si Ping Lacson, sobrang nasasayangan talaga ako kay Ping Lacson. Oh? Bakit siya nakisama doon sa Marcos admin? Magandang araw mga kaibigan. Hindi, parang umalis na ba? Pag-usapan natin ngayon ang magandang pangyayari sa Davao City na kung saan naipakita na naman ang Duterte legacy, yung leadership ng mga Duterte. Tuloy-tuloy na natin. Okay, dito sa post ni Sas Rugando sa SUT, sabi niya, long live Davao City, keep it up. So ano ito magandang pangyayari sa Davao City? Davao City, under the leadership of Mayor Sebastian Basti Duterte, ranked first in economic dynamism and infrastructure among highly urbanized cities in Visayas and Mindanao, according to the latest Cities and Municipalities Competitiveness Index conducted by the Department of Trade and Industry. Okay? So first, Tacloban, Visayas. So, Romualdez versus Dutertes. So, nirank ng DTI ang mga cities and municipalities nangungunang Davao. Although hindi nakalagay dito ang ranking ng Tacloban, but sure, natalo ang Tacloban. So, sinong mas magaling na leader? Kayo na ang humusga. Yung Cities and Municipalities Competitiveness Index or CMCI, yung results, Davao City is the most competitive in economic dynamism, scoring 7.54. And in infrastructure with a score of 8.44. So, pinakamataas. The city has consistently ranked in the top 10 of the most competitive, highly urbanized cities since 2015. So, tagal na. That's 9 years, 2015. This year, it ranked 7th out of 33 highly urbanized cities with its overall score improving from 49.08 in 2023 to 49.83 in 2004. Okay? So, additionally, Davao City ranked first in areas such as information and communications technology, online payment facilities, land use plan, disaster risk reduction plan, local risk assessment, and compliance with national directives and adherence to the Anti-Red Tape Authority. Okay, so ito na po. Sabi dito sa post is, Davaoeños, this is where your taxes go. May ginagawa, may resulta, may patutunguhan. Duterte
style of leadership. Okay, binasa ko ang mga comments, ano? Nakakatuwa yung mga comments. Dito, si Yudrek Manuba, sabi dito, kung nasa Davao lang ang Philippine Stock Exchange, comparable talaga sa Singapore. Okay? So may mga replies, sabi, ang wish ko maging federalism na. Well, nakalimutan naman ang federalism. Agree. So, maraming nag-agree. Okay, ito. Maganda. Sinawaf Makaayan. Naikot ko na buong Mindanao at ang mga main cities nito at ang layo talaga sa Davao City pagdating sa infrastructure. Roads nila, quality talaga. Sa iba, basta lang naipatayo, bahala na sa Batman. Sa ibang city like Cagayan de Oro City, poros mukha ng politiko, keso pa-project kuno nila. Sa Davao, wala. Trabaho lang. Wow! Ang galing naman ito. Walang mga paepal, walang mga mukha. So may mga nag-comment nga taga Cagayan de Oro. Sabi, that is true. Sabi ni Angelita Sideño. No cited name in the project because it's people's money. Congratulations, Davaoeños. God bless Davao. Diba nung presidente pa si Tatay Digong, pinapaalis niya yung mga tarpaulin na paglalagay ng mukha ng mga politiko. Si BP Sara, nung DepEd Secretary pa siya, pag bisita niya sa mga eskwela, nakikita niya yung mga tarpaulin, pinapatanggal niya, huwag niyo ilagay yung mukha ko dyan, ayaw ko niyan. So the same thing with Baste. Ayaw niya, si Mayor Baste, ayaw niyang mailagay ang mukha niya sa mga project sa Davao City. Ganun ang dapat. Okay, si Dai Sitan, sabi niya, here in Davao, wala ka makita mukha ng mga Duterte or name nila. Okay. Andrea Nicole Macarandan, Lubusan, sabi niya, wahahaha. Tama, muulan lang kadyot o kusog grabe na baha sa Cagayan de Oro. Daghan kayo nawong ni Suan o Rodriguez, murag ilang kwarta ang gigamit, kada lingi nimo, ilang mga nawong, murag gipang atay. So, Bisaya ito. So, taga Bisaya, taga Cagayan de Oro siguro ito,